What is up mga Wacky Peeps? Kamusta kayong lahat? So for today, pag-uusapan natin yung 6-month ownership experience ko owning this bike. So wag na natin itong patagalin, mag-intro video na tayo. Alright, so if ikaw ay actually bago dito sa aking channel, welcome. And if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe, hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. Yan. So, alam naman natin na pag sinabing Triumph Motorcycle, isa yan sa mga British brand na kilala sa paggawa ng mga classic bikes, especially yung mga Bonneville nila, yung mga Speed Twin. Ayan. So, back in 2022, late 2022 to early 2023, ayan nga, nirelease nila tong baby speed nila, which is ang Speed 400. So, nakuha ko to last March this year. So, actually, magsi 6 months na siya eh. So, I was supposed to create a 3rd month review of owning this bike. Pero sabi ko, masyado pang maaga. Ginawa ko na lang 6 months. So, ito yon. So, hindi ko na siya i-ride kasi nabigyan ko na naman siya ng first ride impression nun. So, explain ko na lang sa inyo yung mga experience throughout owning this bike for the past 6 months. And also, explain ko na rin yung mga nailagay ko dyan. Isa-isa, okay? So, bago tayo magsimula, quick specs muna tayo. So, ito ay actually a 400cc single-cylinder bike na fuel-injected, liquid-cooled, and double overhead cam. At meron tong power na 40 horsepower. Also, meron tong torque na 38 Newton meters. So, meron tong upside-down fork na malaki yan, 43 millimeters. And sa gulong naman, meron tong 110 sa harap at 150 sa likod. Braking power naman niya, meron siyang single disc harap at likod, both may ABS at merong bi-brake caliper harap at likod na rin. Pagdating naman sa lighting, meron niyang mga LED mula sa headlights, signal light, and also sa tail light niya. And then fuel tank capacity nito is 13 liters. And meron tong average ngayon na 26 to 27 km per liter. Pero magbabase pa rin yon sa inyong riding style mga Wacky Peeps. Also meron tong seat height na 790 mm and meron tong total weight including the oil and yung gas na 170 kilograms. Now, pagdating naman sa mga features, meron tong immobilizer and also, yun nga, as I mentioned earlier, all LED. Tapos, meron din siyang dual ABS. Meron din siyang switchable traction control. Plus, meron siyang ride-by-wire and torque assist clutch na parang sleeper clutch kung tawagin nila. Ngayon, bago natin isa-isahin yung mga parts niya at i-explain ko sa inyo yung mga experience ko sa kanila for the past 6 months. Pakita ko na rin sa inyo yung Odo. Yan. So, yan yung bike. Later, pakita ko din sa inyo yung mga nailagay ko dyan so far. Ayan. So, hindi ko pa natanggal yung mount ko ng Insta360. Huwag nyo nang pansinin yung upuan ko. Pambata eh. So, yan. So, please take note, mga Wacky Peeps, ang side mirror niya ay bar and side mirror. Stock po yan. So, pag bumili kayo ng ganitong Speed 400, ganyan talaga yung makukuha yung side mirror. Kasi dun sa Scrambler 400X, instead na bar and side mirror, regular na side mirror yun dito nakalagay. Yan. Although, ito, may option naman na lagyan nyo ng side mirror na regular. Yan, oh. May abang naman yan. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung Odo. Ayan. Ito pala yung dash niya. Pinaghalong analog and digital. Ayan. So, nasan yung Odo niya? Ayan. Yung switchable traction control. Ayan. So, for the past 6 months, ayan yung Odo ko. Ang dami ko na naitakbo pero hindi pa ako nakakalayo. Eh, no? 7,418. Hindi pa ako nakakapag-Baguio niyan. Ayan. So, ito yung handlebar niya.
By the way, itong Speed 400 may available colors to na Carnival Red, tapos meron ding black, and meron ding blue. Pero recently, parang i-phase out yata nila yung mga colors na yun, mapapalitan ng mga bagong colors. So ayan, dito muna tayo sa engine. As I mentioned earlier, 400cc engine ito, which means pwede ito sa expressway. And nagpo-produce nga ito ng 40 horsepower pati 38 Newton meter of torque. In terms of my experience with this engine, well, so far, wala pa naman ako nagiging issue sa engine. And wala pa rin naman akong ipinapalit na upgrade. Pero ang nilagay ko pa lang so far is yung DNA air filter. Nasa ilalim nito, ayan. Yan. Since nag-cut delete nga tayo, and nag-aftermarket exhaust tayo, naglagay ako ng DNA air filter para mas gumanda yung performance niya, mas lumakas yung hatak, pati mas gumanda yung fuel efficiency niya. So, with regards to power and torque nitong bike na to, well, what can I say? Wala naman akong masasabing negative about it. Sobrang beginner-friendly ng power delivery ng motor na ito. Hindi ka ipapahiya. Ang napansin ko lang sa kanya is masyadong maikli yung gearing niya. So, if nag-first gear ka, gusto niya kagad pumunta sa second gear, third gear, up to fourth. Ang maganda naman doon, bawat rep range ng gear niya is may torque and may power. Kasi naranasan ko to, nasa uphill ako, kahit nasa fourth gear, umaakyat pa rin siya. Ang lakas pa rin ng hatak eh. Kaya yun, so far so good, napakaganda ng engine ito. In terms of transmission naman, and yung sa clutch, yun nga, since nga meron tong torque assist clutch, napaka-smooth ng gearing nito and hindi ka mahihirapan hanapin yung neutral nito. So, yun yung experience ko sa engine niya for the past 6 months. I think may nakalimutan akong banggitin regarding sa engine niya, which is yung engine heat. Kasi alam ko marami magtatanong yan eh. With regards to engine heat, marami nagtatanong nito eh, kung mainit ba siya. Hindi siya masyadong mainit eh. I-explain ko na lang. Nakaupo. Yan. For example, nakaupo tayo ang ganyan, di ba? Ito yung engine. Yan. Yan yung legs ko, di ba? Ang buga ng hangin nito is paganto palabas. Hindi papunta dito sa legs. Pagantito, pa sideways. So, hindi mo siya mararamdaman na mainit. Parang madalang ko lang yata siya maramdaman na mainit. So, in terms of engine heat, hindi kayo may problema dito. Well, normal naman na mag-iinit talaga ang makina ng mga bigger displacement eh. Pero with regards to the engine heat ng Speed 400, is bearable naman since palabas and sideways naman yung buga ng init ng hangin niya. Ayan, dito naman tayo sa gulong. So, as mentioned earlier, ito merong gulong na 110 by 70 by 17 sa harap, tapos 150 by 60 by 17 sa likod. So, take note mga Wacky Pips ang nakuha kong version nito is yung naka Pirelli Diablo Rosso 3. Ayan oh. 'Di ba? May iba kasing nakakuha ng ganitong unit, hindi na naka-Pirelli, naka-Metzeler yung tires nila. So, napakaswerte ng mga naunang batch na mga naka-Pirelli. So far, ang masasabi ko sa gulong nito, which is ang Pirelli Rosso 3, sobrang kapit nito pag sobrang mainit ng lugar. Ang sarap din niya i-banking. Ang nakita ko lang negative sa kanya is pag medyo sobrang basa na, madulas siya. Pati hindi siya masyado makapit pag medyo mabato, pati malupa yung kalsada. Pero so far so good, mare-recommend ko yung gantong Rosso 3 kasi nga may pagka-sporty tire siya eh. Yan. So yun yung experience ko sa kanya for the past 6 months. Since napag-usapan na rin natin yung gulong, pag-usapan na rin natin tong brakes. Ayan. Dito tayo. So as mentioned earlier, ito ay naka-brake caliper harap at likod, both may ABS. So far so good. Wala pa rin naman ako nagiging issue or problema dito sa brakes ng Speed 400. Ang masasabi ko lang, sobrang lakas ng kapit ng brake nito sa harap. Sa likod, sakto lang naman yung kapit niya. And since may ABS nga to, malaking tulong din na may ABS. Kasi for sudden brakes, ma-avoid mo talaga yung aksidente or yung pagdulas ng motor mo. So superb yan. Since Vibra yan, sister company ng Brembo eh.
And since nandito na rin naman tayo sa harap, pag-usapan naman natin yung suspension nito. So, as mentioned earlier, ang suspension nito ay 43mm upside down fork sa harap. Non-adjustable siya. And dito naman sa likod, meron siyang single monoshock. Ayan, pagpasensyahan nyo na madumi. Ayan. Ayan. Ito, adjustable tong likod na to. Ayan. So far in terms of suspension, sobrang lambot ng suspension nito. Pero may mga nagsasabi na hindi nila gusto yung stock suspension nito. Yung iba pinapatigasan nila dun sa likod. Pero for me, siguro nag-contribute na rin yung bigat ko. Sobrang lambot and sobrang superb ng suspension nito. Hindi siya nakakapagod i-ride. Sa mga lubak, sa mga humps, and sa mga bumpy roads. Since pag-usapan na natin yung suspension, dito naman tayo sa upuan. So, seat height pala nito, as mentioned earlier, is 790mm. And with regards sa upuan niya, sobrang lambot nito. Ayan, oh. Even yung sa pillion, yan. Kasi nasubukan ko ng magmotor na kasama yung wife ko. Sabi ng wife ko, napakalambot daw ng upuan nito sa likod. Ayan, oh. Yan. So far, wala naman pa akong nagiging problema sa upuan nito for the past 6 months. Gustong gusto ko yung upuan nito. Although yung iba, gusto nila yung upuan ng Scrambler 400X. Pwede naman yung i-interchange kung gusto nyo. Or alam ko may nabibiling ganun sa mga Triumph motorcycle dealers. So yan, yun yung upuan niya. Superb yan. Hindi nakakapagod yan sa mga long rides. Since nabanggit na natin yung seat height and yung upuan, punta naman tayo yung sa overall weight nitong bike itself. So, as mentioned earlier, ang total weight nito is actually 170 kilos in full tank. So, imagine kung hindi pa siya full tank, medyo magaan-gaan to ng konti. So, in terms of maneuverability, napaka-gaan nitong bike nito, isingit-singit. So, hindi kayo problema sa bike nito since beginner-friendly nga yung height and weight niya. Siguradong may enjoy nyo to. So, pagdating naman sa fuel efficiency ng bike, so, nabanggit ko nga kanina na meron tong full tank na 13 liters. And nag-average ako ngayon na 26 to 27 km per liter. Though, meron naman akong mga kasamaan sa SS400X na umaabot ng up to 29 to 30. Pero depende na rin yun sa riding style nyo Pero from what I've heard from them and based on their experience, so mukhang reachable naman yung ganung mga numbers. Ako kasi, ang riding style ko may halong walwal, tapos chill ride, pati medyo nato-traffic. Pero so far so good, okay naman ang fuel efficiency niya for a 400cc bike. Ngayon, punta naman tayo sa LED niya, yung sa mga ilaw niya. Ayan siya. Ayan. So pag tumatakbo to, may daytime running light siya. Yan yung daytime running light niya. Tapos, ito naman yung bukas kaya yung tail. Yan, ito yung tail light niya. Ayan. Ngayon, try natin buksan yung hazard para makita nyo yung itsura ng signal light. Ayan, LED din yan. Pareho. So far, for the past 6 months, wala pa naman ako nagiging issue sa kanila. Ang napansin ko lang dito sa headlight nito is sobrang mahina. Especially pag sobrang dilim. Kaya nagpalagay tayo ng auxiliary light Ayan o. Nagkabilaan. Sobrang hina ng buga ng ilaw nito. Pero, pag hindi naman kayo mag-night ride, okay lang na hindi na kayo magpalagay ng auxiliary light. Okay, punta naman tayo dun sa mismong dash. By the way, nakalimutan kong mention, meron din nga pala tong USB Type-C. Ayan o. Pwede kayo mag-charge on the go. Pwede mo siyang gamitin in case of emergency. So, dito naman tayo sa dash at sa mismong handlebar niya. So, for the handlebar itself, wala pa naman ako nagiging negative problems dito for the past 6 months. So, actually applicable ng
mga buttons niya. And para sa akin, napaka easy to reach. Ang napansin ko lang, medyo parang may pagka-plasticky yung dating ng material niya. Pero okay din naman. Na-maintain ko naman yan ng Magic Gatas, kaya medyo maano pa rin yung color. Tapos for the brake lever and clutch lever, ayan, ito. Since nga meron nga tong torque assist clutch, medyo malambot siya, yan. Take note, hindi adjustable yung brake lever nito and yung clutch lever niya. Sa pagdating naman sa dash, na sobrang minimalist nito since nga meron nga tong speedometer na analog, tapos meron siyang LCD dyan. And for the LCD naman, ang makikita mo dito, nandiyan yung time. Tapos makikita mo dyan kung nakaano yung side stand mo, tapos yung gear indicator, tapos odo, trip 1, trip 2, and tapos average fuel. Tapos yung switchable traction control. Tapos dito mo isa-set yung time mo. Tapos dito kung meron check engine, tapos low fuel indicator, ABS indicator, tapos headlight indicator, tapos temperature, neutral indicator, hazard, signal indicator, and yung mismong fuel indicator niya kung low fuel na. So yun lang. So far, wala pa naman akong nagiging problems dito sa dash niya. So, with regards to maintenance, since nakakaisang PMS pa lang naman ako, yung first PMS ko dito, meron ako ditong video noon dito sa YouTube channel ko, hanapin nyo na lang. Pero yung first PMS ko dito ay umabot ng around 3,800 pesos. Pero may ibang kasa na iba sila mag-price Kasi sa group namin ng SS400X, mayroong iba na first PMS na around nasa 4,000, minsan 5,000 Pero so, depende na rin. So, ako kasi sa Green Hills, nung nagpa-first PMS ako, 3,800 plus yung binayaran ko. So, not bad na rin. So, hindi ko pa alam or hindi ko pa din tansya kung how much yung magiging gastos ko sa second PMS ko, which is 16,000 km. Pero ako kasi, gusto ko i-change oil ko na to pagdating ng 8,000 kilometers, which is gagawa natin ng separate video para doon. So, I think nakwento ko na lahat ng experience ko sa bawat parts ng motor na ito. O, if ever may nakalimutan man ako, banggitin nyo na lang dyan sa comment section. Ngayon, kwento ko naman sa inyo kung ano yung likes and dislikes ko dito sa motor na to. So, punta tayo sa likes. Ang likes ko dito is yung mismong design itself. Ayan. Ano siya, parang classic modern roadster siya. If nasubaybayan nyo ako dito sa channel ko, yung first bike ko is XSR 155. So, parang ganyan yung style niya. So, para sa akin, nag-grow na sa akin yung ganitong style ng motor na pamahal na sa akin. So, kaya, nung nag-upgrade ako ng big bike, ito yung kinuha ko. Second na nagustuhan ko is the Triumph badge itself. Since it's a British brand. So, kalidad talaga yung brand na ito. Although sabihin nating in partnership with Bajaj, pero ang mismong nag-design itself nito at nag-engineered ay mismong Triumph itself. So, yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya Although sabihin natin hindi siya masyadong kilala dito sa Pinas since bago-bago pa lang sila. Throughout the world, they've been industry for almost 100 years now. So, masasabi nating superb talaga pag sinabi mong Triumph motorcycles. Number 3 siguro na nagustuhan ko dito yung mga features niya. Number 1 is yung immobilizer. Yan. So, hindi yan basta-basta mananakaw at masususiyan ng ibang susi. Kasi meron niyang microchip sa loob. Tapos, ride-by-wire din siya. So, napaka-responsive niyan. And also, meron siyang ABS, harap at likod, for emergency. Tapos, meron pa siyang switchable traction control. Saka makakakita ng ganun na 400cc na may traction control. So, yung isa ko pang nagustuhan sa kanya yung features. So, punta naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa bike na to. So, for me, yung una kong hindi nagustuhan dito is walang lagayan ng paddock spools. Kung mapapansin nyo, ayan Punta tayo dito. Ayan ganyan siya. So, wala siya ditong saksakan sa ilalim ng paddock spools. So, buti nag-design ng GRX ng ganito para malagyan nila ng spools.
para maipadak stand mo siya. Nung wala pa yan, dito ko siya pinapadak sa mismong flat ng swing arm. Medyo natatakot ako pag ganun, baka mabali yung swing arm So, hopefully, sa mga susunod na iteration, lagyan nila ng saksakan ng paddock spools para madaling maipadak at ma-maintenance mo yung motor. Tapos, second na hindi ko nagustuhan dito, laging dumi ng part na to, kahit konting mabasa ka lang or madaan ka lang sa basa, ang bilis madumihan ng part na yan. Siguro kung magkakaroon dito magkakaroon ng aftermarket na mas mahabang tapalodo, siguro pwede maiwasan yung ganung pagkadumi niya. Tapos, yung lastly na hindi ko na gustuhan sa kanya is yung, I'm not sure if this is an issue, kasi yung, ito mga signal light niya, nagmo-moist siya. Kung nakikita nyo. Diba? Nakita nyo, nagmo-moist yan. Sabi, baka factory defect daw to pero hindi ko pa nadadala kasi sa Triumph, nagmo-moist siya. Even yung sa part nitong, dito sa part nito, ito, nagmo-moist din yan. Pero ito, nawawala yung pagka-moist niya. Dito sa signal light, dati nawala na yan pero bumalik ulit Parang every time na iwawash mo siya, mag-moist siya Yun yung isa pang hindi ko nagustuhan sa bike na to. So ngayon, punta naman tayo sa mga accessories na napalagay ko na dito sa Speed 400 ko. So sa mga hindi nakakaalam, ako po ay sponsored by GRX. So lahat namang ipapakita ko sa inyong accessories na nakalagay dito kay Red is sponsored by GRX. And gawang GRX talaga. So magsimula tayo dito sa headlight grill. Ayan. GRX yan. So second is yung radiator guard nila. Ayan. From GRX din yan. Tapos, next is itong GRX na slider with crash guard. Ayan. Hindi, slider pala. Ito yung crash guard. Sorry, baliktad. Ayan. Kabilaan din yan. And take note sa GRX, meron din silang option na crash guard lang, walang ganito. Tapos meron din silang option na ang slider is pwedeng replaceable nito. Pwedeng yung isang buo lang. Pero for me, mas okay kung yung bibili nyo is yung napapalitan to. For in case na emergency at magasgas nyo to, or mabagsak at na-damage to, pwedeng ito na lang ipalitan nyo. Diba? Tapos, yung auxiliary light natin, ayan, Senlo M5 Plus, 100 watts, kabilaan. Ayan. Since mahina nga yung buga ng headlight niya, ipalagay tayo. Next one, itong bar ends ng GRX. Ayan, kabilaan din yan. Ito, nakatulong to sa pag-lessen ng vibration ng handlebar. Ayun, nakalimutan kong i-mention yung vibration nitong motor. Sorry. So with regards to vibration, manageable at bearable naman yung vibration na to. Hindi siya yung nakaka-stress. Well, lahat naman ng single cylinder na bike is ma-vibrate. For this particular bike, ang stress level nito is nasa medium lang yun. Hindi siya yung hard na katulad nung sa previous bike ko na XSR 155. Sorry kung doon ko siya inihahalin tulad since yun lang naman yung naging bike ko So for the vibration, hindi siya nakakapagod at hindi siya nakaka-stress. At malaking tulong na nilagyan ako ng ganito, ng bar ends ng GRX. Nakaka-less to ng vibration And then next one is itong aking Orion exhaust, which is yung Katya. Ayan. So, ang ginawa ko dito is nagpa-cut delete tayo and breadbox delete. Ayan, kung makikita nyo, wala na akong breadbox. Ayan. Tapos, nag-Katya tayo. Please take note mga Wacky Peeps, ito ay actually second na palit ko na ng exhaust from Orion. I believe ang napapanood nyo dito sa YouTube is yung una ko. Unfortunately, pinaltan ko siya since nakulangan ako ng base. So, nagpalit ako from K to Katya yan. From Orion din yan. So, mamaya i-sound check natin yan kung ano tunog para
mapakinggan nyo rin. So, next na nilagay ko dito is yung spools. Yan. Dito sa likod. Product spools. Yan. As mentioned earlier, malaking tulong yan, especially pag magme-maintenance kayo ng kadena. Ipapadaktan nyo siya. Yan. And this will act as well as a slider. Yan. Dual purpose yan eh. Speaking of that, nakalimutan ko i-mention ito. Meron din pala tayo from GRX sa harap. Ito naman, front axle spools. Yan. Kabilaan din yan. Yan. So, if in case na mag-slide kayo patagilid, hindi madadamage itong mismong rim itself. Ito muna kagad ang tatamaan. Yung DNA air filter na nandito. Yan. May video ako nun dito sa YouTube channel ko. Search nyo na lang kung paano siya i-install. And itong aking ever reliable na quad lock. Ito naman, itong mount ko ng 4Insta360. From time to time, tinatanggal ko yan eh. So far, yun pa lang naman yung mga accessories. Actually, safety accessories lahat yung mga naipalagay ko pa lang dito eh. So far, wala pa naman ako na ipapalagay or na i-upgrade na iba. So, right now, since nabanggit mo nga kanina, isa soundcheck natin ito. Soundcheck na natin siya ngayon. So, soundcheck. So, layo tayo. So, yan yung tunog niya. Painitin ko lang saglit bago ko bombahin, okay? Ayan, so bombahin na natin siya. Huwag na tayo masyadong lumapit sa exhaust para hindi masyadong sabog. Nice. So, yun yung tunog niya. Medyo may pagka-bassy siya, pero hindi na siya ganun ka-ingay kapag idle. Yung una ko kasing exhaust, which is yung Kate, ang ingay nun sa idle eh. Tapos, ang ingay pa pag binomba. Ito, nasa saktuhan lang. Magino, pero medyo bastos pa din. Diba? Alright, so I think that's it for me. I think na ikwento ko na lahat ng experience ko on this bike for the past 6 months. Ang masasabi ko lang is love na love ko tong bike na ito. Sobrang solid at very fun gamitin. So kudos sa Triumph sa paggawa ng bike na to. And sa mga hindi nakakaalam, dami na tong awards including Bike of the Year. And so far, ang nabenta na ng Triumph nito is around 50,000 units. Diba? Ang dami, no? Ibig sabihin, maganda talaga yun, solid talaga tong bike na to. And for me, marirecommend ko siya as a beginner big bike. Pero if hindi ka pa ganun kagamay sa mga manual bikes, I suggest na mag-start ka muna from a lower displacement bago ka mag-jumps to a manual big bike. Pero for me, goods na goods to as a beginner big bike. Yan. Napaka-manageable ng power, napaka-nimble, fuel efficient pa. And take note, dahil pa niyang features at expressway legal. So, saan ka pa, di ba? Anyway, yun lang mga Wacky Peeps. Hopefully, may natutunan kayo. Kung may natutunan naman kayo, if ever na gusto niyo bumili ng ganitong bike, is nakatulong tong video na ito, okay? So, if nagustuhan niyo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. And hit niyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-post ko, okay? So, stay safe po sa ating lahat and ride safe po sa ating mga motorista. Hindi tayo masyadong makaride kasi mga nag-uulan these past few days. So, enjoy the rest of your day and I will see you all on my next video. Until next time mga Wacky Peeps, God bless everyone. Bye! Bye ka na, Red. Solid!